Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo, ng mensahe ng banal na spirito sa buong mundo, para ipakilala na ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria na siya ning nananahan sa katawan ni Kristo at sa katawan nating mga tao ay ang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang nagsugo kay Kristo. At ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo, na siya ring amang espiritual ng ating kaluluwa dahil bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng banal na Espiritu. At sinabi ni Kristo, honor God with your body. Honestly, ang Holy Spirit lang, ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang siyang totoong nag-iisang Holy Father na dapat nating purihin, sambahin, paglingkuran at ibigin ng higit sa lahat para maging kaisa tayo ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos na maging anak ng banal na Espiritu, ang ating kaluluwa. At para yung ating kaluluwa ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Honestly, ang topic ko ngayong araw na to ay patungkol kay BBM. BBM, traidor at walang utang na loob. Gusto kong ibahagi sa inyo yung kaunting kasaysayan sa ating bansa para mas malinawan kayo kung bakit ko nasabi na tong si BBM ay traidor at walang utang na loob. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, sinabi ni Dr. Jose Rizal na may nauna pang kasaysayan. Honestly, ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. At maraming mga taga-iba't ibang nasyon na mga malalayag ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At ang tawag noon sa pakikipagpalit kalakal ay barter. At ang totoong pangalan ng ating bansa noong unang panahon ay Maharlika at hindi Pilipinas. Sa pagdating ni Ferdinand Magellan ng isang Portuguese at utusan ng Judas na hari ng Espanya, si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko na may dala ng rebulto ng Santo-Santuhan. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa rebulto. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebulto na ginawa sa kahoy o inukit nyo sa bato, na siyang sasambahin nyo sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Dahil templo ng banal na spirito ang aking katawan, maging ang katawan ni Kristo ay templo rin ng banal na spirito. Ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to at ipahayag ang kanyang mga mensahe sa buong sangkatauhan na siya lang yung nag-iisang banal na ama at amang espiritual na dapat nating paglingkuran, sambahin at ibigin ng higit sa lahat. At sinabi ni Kristo rin na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Honestly, ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa noong year 1521 ay kulto ng Satanismo at Antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Dahil doon sila nagpupuri sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan sa halip na sa banal na spirito na nananahan sa katawan nating mga tao. Dahil kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol dahil ang relihiyong Romano-Katoliko naman ay kultura ng mga Espanyol na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa. Kaya nakarating ang relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa. At ang relihiyong Romano-Katoliko ay pinahayag sa akin ng banal na spirito na siyang Diyos na tumawag sa akin na siyang may gawa ng aking buhay, na ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto nga ng Satanismo na lumalapastangan sa kanya at wala silang idinulot na kabutihan sa ating bansa kundi pananakop, pagsikil sa kalayan at kapayapaan, kung kaya ang mga ninuno natin, yung mga tao sa ating bansa ay namuhay sa kahirapan at kadiliman. Dahil itong mga Espanyol ay mga magdanakaw. So yung ating lupain na dating malaya at mapayapa at naging tanyag na sentrong pangkalakalan na pandaigdigan
ay ninakaw ng mga Espanyol, gawa ng bulaang propeta ng Romano Katoliko na dumating na si Ferdinand Magellan. At sa paglipas ng panahon, naglaban din ang Amerika at ang Espanya at napagkasunduan sa Treaty of Paris na ang Amerika ang siyang maghahawak sa ating bansa. So, ang ginawa ng mga Espanyol, ng mga Roman Catholic leaders, ipinagbenta rin ang ating bansa sa mga Amerikano. Kung kaya tayo sinakop din ng mga Amerikano. Honestly, pinahayag sa akin ng banal na spirito na ang kalaban ni dating late President Ferdinand Marcos, kaya siya napatalsik sa kanyang pamumuno sa ating bansa, ay mismong mga Roman Catholic leaders at mga Amerikano, na silang mga Illuminati at mga oligarko na nanakop sa ating bansa. At bago pa man si dating late President Ferdinand Marcos, noong siya ay maging pangulo, nung naging pangulo na siya, bumuo yan ng isang grupo, na kanyang grupo. Kung kay Kristo, may binuo si Kristo na 12 disciples, naguda sa kanya si Judas Iscariot. Pero itong si dating late President Ferdinand Marcos, pumuo din siya ng tinatawag niyang Rolex 12 members. Na siyang kanyang mga piling advisor, na siyang tutulong sa kanya sa pamumuno sa ating bansa. At ipinahayag sa akin ng banal na spirito na tatlo yung naguda sa kanyang member, sa Rolex 12 members. Nandiyan si Juan Ponce Enrile, si Fidel Valdez Ramos, yung pangalan ng dalawang Judas na yon, na si Fidel Valdez Ramos tsaka si Juan Ponce Enrile, nasa saad sa aklat na to. At yung isa ay si Danding Cuangco. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang nagpapatay kay Ninoy ay sinabi noong si Sergeant Pablo Martinez, na siyang nakulong noon, at nung makalaya siya, pumunta siya kay Cory Aquino at sinabi niya ang katotohanan na ang nagpapatay sa kanyang asawa kay Ninoy ay mismong si Danding Cuangco. Si Danding Cuangco, si Fidel Valdez Ramos at saka si Juan Ponce Enrile ay mga kabilang sa Rolex 12 members na nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos, na kumampi sa mga Roman Catholic leaders at sa mga Amerikano para patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos sa kanyang posisyon. At nung EDSA Revolution noong 1986, kung panonoorin nyo yung video sa EDSA Revolution o yung Kudita 1986, makikita nyo ang katotohanan na si Enrile, Juan Ponce Enrile, at saka si Fidel Valdez Ramos ang kasama ng mga pari at madre at ng ibang mga kasundulahan na kanilang nalinlang para hikayatin ang mga tao na pabagsakin ang rehimeng Marcos. Honestly, ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. At ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol ni Ferdinand Magellan ay kulto nga ng satanismo at ng antikristo na lumalapastangan sa kanya. At yung mga tao sa ating bansa ay pinapaghirap ng mga leaders na to. Kasama nila ang mga Amerikano. Magpasa hanggang ngayon, ang mga Roman Catholic leaders ay pakialamero sa politika sa ating bansa at pati ang mga Amerikano. So, pag hindi gusto ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders, ang Pangulo, pinababagsak nila ang administrasyon at lantara na pinapahayag nilang may galit sila sa presidente na yon. So, itong si dating late President Ferdinand Marcos, meron din siyang malapit na tao na kilalang kilala siya na nagtatrabaho din sa pamilya nila. At itong tao na to ay si Miss Rita Gadi, na siya rin lalabas ng mga katotohanan patungkol sa buhay ng mga Marcos. Honestly, itong si Miss Rita Gadi, may binasa yang libro na ang title ay Turmoil and Triumph. At ipinahayag doon ni Miss Rita Gadi na ang author ng aklat na yun ay Secretary of America. Nagkatrabaho siya sa gobyerno ng Amerika.
I think George Scoots ang pangalan ng author ng aklat na yon. At nabasa ni Miss Rita Gadi, sinabi to ni Miss Rita Gadi na nasasaad din daw doon sa aklat na yon na patungkol sa pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos na ang nasusulat doon ay, "To remove Marcos is not a matter of how, but when." So alam ni Miss Rita Gadi na ang pagpapagsak kay dating late President Ferdinand Marcos ay planado din ng mga Amerikano. Dahil lang si dating late President Ferdinand Marcos, pinasara niya ang ABS-CBN noon. So yung mga Lopezes na galit kay dating late President Ferdinand Marcos, naging kakampi ni na Cory Aquino, Fidel Valdez Ramos, at saka ni Juan Ponce Enrile na nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos. And then, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang financier, yung tao na nag-finance dyan sa EDSA Revolution para mapatalsik si dating late President Ferdinand Marcos ay mismong si George Soros na siyang financier ng Rappler. Ang Rappler, yung sina Maria Ressa, ay puppet ni George Soros. Si George Soros ang pinakademonyong leader dyan sa Amerika at maging sa buong mundo dahil siya yung global manipulator pagdating sa politika ng iba't ibang bansa. Honestly, kahit yung nangyayari ngayon sa Ukraine at sa Russia ay kagagawan din ng matandang hudas na to na si George Soros na siyang nag-finance para pabagsakin ang rehime ni dating late President Ferdinand Marcos. Kasi meron ding social media yung matanda niya na yan na foundation at doon sa kanyang social media na yon, napanood ko mismo yung mga sinasabi ng matandang lalaki na yon na sila yung tumulong para patalsikin yung dating presidente dyan sa Ukraine at ipinalit nila si Zelensky na naging puppet nila. Ito ang nagiging resulta kapag ang isang bansa ay ang pangulo ay puppet ng leaders ng Amerika. Ang kanyang bansa ay nagugulo at nawawasak. Honestly, gawa itong si Zelensky naging puppet ng mga Amerikano. Diniktahan si Zelensky ng mga Amerikano sa pamumuno sa sarili niyang bansa. Kung kaya yung kanyang bansa ay nalupig ngayon, durog, gawa ng gera dahil ginawa ng Amerika na gawing pain si Zelensky yung kanyang bansa para palabanin kay Putin. Kasi itong Amerika, traidor to at duwag to na lumaban sa ibang bansa. So, ang ginagawa ng Amerika, nililin lang niya yung ibang mga nasyon para siyang palabanin sa mga bansa na hindi niya gusto. Kahit kay Tatay Digong, si Tatay Digong ay presidente pa, hinihikayat ng mga Amerikano na palabanin si Tatay Digong sa mga incheck. Pero dahil kaibigan din ni Tatay Digong yung presidente ng China, so madiplomasya kasi si Tatay Digong at saka iniisip niya yung buhay ng kanyang kapwa. Kasi iniisip niya kung makikipaglaban siya sa mga inchik, napakalit lang ng ating bansa, saglit lang tayong wasakin. Dahil si Tatay Digong may pagpapahalaga sa buhay espiritual ng kanyang kapwa, hindi siya nalinlang ng mga Amerikano. Ngayon, ang masasabi ko kung bakit ko masasabi na itong si Bongbong Marcos ay traidor at walang utang na loob, dahil una sa lahat, hindi niya nakikita ang katotohanan na yung kanyang ama tinraidor ni Juan Ponce Enrile. Si Juan Ponce Enrile isang ahas malaking ulupong dyan sa ating gobyerno na siyang totoong magnanakaw, na nanlilin lang sa mga tao sa ating bansa para manatili siya dyan sa politika kahit matanda na. So itong si Bongbong Marcos, wala siyang utang na loob sa kanyang ama. Dahil mas kumampi siya dun sa traidor na nagtraidor sa kanyang ama na si Juan Ponce Enrile. Kinuha pa niyang advisor yang si Enrile sa kanyang pamumuno, sa kanyang administrasyon. So ngayon ang politika sa ating bansa magulo na naman dahil si Bongbong Marcos naging puppet na rin ng mga dilawan. Dahil si Enrile, honestly, totoong purong dilawan yan. Double-minded niyang matanda na yan.
Yan ang isa sa nagpabagsak sa tatay mo, Bongbong, pero ginuha mo pang advisors ay yung administrasyon, kaya yung administrasyon mo ay mga ulupong din ang namumuno ngayon dyan, kasi yung mga inilagay ni Tatay Digong pinapalitan nyo ni na Juan Ponce Enrile para kayo ang maghari ngayon dyan sa gobyerno. Kaya yung mga dilawan ngayon, maiingay na naman. Ang Rappler, maiingay na naman. Honestly, ang katotohanan, ako ilang beses akong na-restricted yung aking account sa Facebook. Gawa ng, ipinaglalaban ko kasi yung katotohanan about Holy Spirit at about din kay Tatay Digong. So, yung mga sineshare kong mga nakikita kong kay Tatay Digong, dinidelete yon ng Facebook, kasi itong si Mark Zuckerberg ang ginawa ng Rappler na maging fact checker. Pero ang katotohanan, ang banal na Espiritu Santo lang ang magsasabi sa iyo ng katotohanan kung ano ba talaga ang totoo. Honestly, dahil ang Espiritu Santo, yung Espiritu ng katotohanan, ay ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. At ang banal na Espiritu na tumawag sa akin, ang magpapahayag ng katotohanan kung sino ba talaga yung mga demonyo at kampo ng kadiliman na naghahari-harian dito sa mundo. Honestly, yung si Mark Zuckerberg, hindi niya nabuo ang Facebook mag-isa. 5 sila na magkakaklase nung sila nasa university pa. At saka yung si Mark Zuckerberg, binitray niya si Eduardo Sabirin na best friend niya, nakasama niya, na bumuo ng Facebook. Honestly, yang si Mark Zuckerberg pinahayag sa akin ng banal na spirito na ang puso niya ay masama din. Greedy of power din siya. Katulad niyang si George Soros, ng mga Roman Catholic leaders, at saka yung mga dilawan. Lahat sila yung mga kampo ng kadiliman. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito ay espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu Santo kung sino yung mga tao na may mabubuting layunin para sa kaluluwa ng kanyang kapwa, at kung sino yung mga demonyong tao dito sa mundo na naghahari-harian at feeling nila sila yung mga Diyos dito, na dapat magbabow down ka lang sa kanila. Honestly, ang Roman Catholic leaders, mga Illuminati sila, pati ang Amerika. Magkakutsaba kasi ang Amerika at ang Roman Catholic leaders na siyang nanakop sa ating bansa. Sila yung mga kampo ng kadiliman na ipinahayag sa akin ng banal na spirito. Ang mga pari, hindi yan mga banal. Mga demonyo, mga yat, mga ulupong na kumakalaban sa kanya. Dahil hindi hinihikayat ng mga pari na ang mga tao ay sumampalataya sa Espiritu Santo. Bagkus ginagawa ng mga pare, hinihikayat nila ang mga tao na tawagin silang Father dito sa mundo at sumamba sa mga rebulto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Yung katawan ng mga pare, honestly, pinahayag din sa akin ng banal na spirito na sagradong tahanan niya. Pero yung puso ng mga pare wala sa kanya, kundi nasa demonyong si Satanas. Kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol, gawa ng mga bulaang propeta na dumating sa ating bansa na siyang nanlinlang sa ating mga ninuno. Ito yung katotohanan. Honestly, si Juan Ponce Enrile ang pinahayag sa akin ng banal na spirito na isa sa pinakamalaking ahas na nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos na kinuha ngayon ni Bongbong Marcos na maging chief legal counsel at maging advisor niya. Itong si Bongbong Marcos, honestly, pinahayag sa akin ng banal na Espiritu Santo na wala talagang alam siya sa pamumuno. Kung kaya sinabi rin ng kanyang ama dati, na anong alam mo sa pakikibaka at sa pamumuno, gayong wala ka namang ginawa kundi party-party lang. Nung pinanood ko yung film ng Maid of Malacanang. Ipinahayag sa akin lahat ng banal na spirito yung mga katotohanan. So ipinakita niya lahat yon sa akin para ikwento ko sa inyo yung totoong realidad ng mga kasaysayan na naganap sa ating bansa. Honestly, itong si Bongbong Marcos, tinulungan din siya ni Sara Duterte. Binigyan siya ni Sara Duterte ng pagkakataon na maging Pangulo. At nung si Tatay Digong din ang naging Pangulo, honestly,
yung tatay niya na hindi maipalibing-libing sa libingan ng mga bayani nung si Tatay Digong ang naging Pangulo. Nagawa ng paraan ni Tatay Digong na ang labi ng kanilang ama ay mailibing sa libingan ng mga bayani. At lumabas yung isang Judas na nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos na siyang kamag-anak pa mismo ni dating late President Ferdinand Marcos na si Fidel Valdez Ramos, na noong ipinalibing ni Tatay Digong yung labi ni dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, itong si Fidel Valdez Ramos ang nanggagalaiti sa galit sa mga kapulisan at mga kasundalohan sa ating bansa. Bakit daw hinayaan na mailibing si dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani? So, ito yung mga informasyon na ibinigay sa akin ng Banal na Espiritu na kailangan kong ibahagi sa inyo at sabihin ko sa inyo ang katotohanan para makita niyo yung katotohanan. At nasasaad sa Banal na Kasulatan na if you know the truth will set you free. At nasasaad din sa Banal na Kasulatan na sa huling panahon, ang katotohanan pa rin ang magwawagi. Dahil yun nga ang nasasaad na ang katotohanan, kahit balutin mo man yan ng putik, ang katotohanan ay parang diamante na uminit, umaraw, umulan, bumagyo, hindi mo masisira ang kinang at liwanag ng diamante. Honestly, ang Banal na Espiritu ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Siya yung liwanag na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kapag kinalaban mo ang Banal na Espiritu at naniwala ka sa mga bulaang propeta, ang kaluluwa mo ay mahihiwalay sa Banal na Espiritu at magiging anak ng demonyong si Satanas, kung kaya maghahasik ka ng kasamaan at kaguluhan dito sa mundo. Kung kaya ang naging gawa ng mga Roman Catholic leaders ay pandilin lang at pangaalipin din sa ating mga ninuno. Noon hanggang ngayon, ang mga Roman Catholic leaders gusto nilang sila iniidolo at itinatas ang kanilang sarili. Natawagin silang father, hindi lang sa simbahan ng Romano Katoliko, kahit sa mga daan. Gusto nilang sila inirerespeto. Pero honestly, pinahayag sa akin ng Banal na Espiritu Santo na hindi nyo dapat irespeto yung mga pare, dahil ang mga pare ay mga ulupong na lumalapastangan sa kanya. Dahil ang Banal na Espiritu na nasa ating katawan, ang siya lang nag-iisang Holy Father at Spiritual Father na dapat nating sambahin, paglingkuran at ibigin ng higit sa lahat. At hindi itong mga pare na nanlilin lang sa ating mga tao, sa ating bansa para idoluhin sila. Honestly, itong si Bongbong Marcos, dahil nga naging traidor siya na gawa ng, nasasaad kasi sa Banal na Kasulatan bad company corrupt with characters. Is in really traidor yan, Judas yan, malaking ahas siya na tumanda na dyan sa politika sa ating bansa, na nagtraidor mismo sa ama ni Bongbong Marcos. So itong si Bongbong Marcos, dahil kinuha niya si Juan Ponce Enrile na maging chief legal counsel niya, maging advisor niya. So yung karakter nitong si Juan Ponce Enrile, nakopya na nitong si Bongbong Marcos. Naging traidor na siya mismo rin sa mga tao na tumulong sa kanya para maging pangulo siya sa ating bansa. Honestly, yung si Bongbong Marcos, hindi naman niya magiging pangulo kung hindi dahil din sa mga tao sa ating bansa na nagluklok sa kanya sa posisyon. Dahil nga si Bongbong Marcos ay naging puppet na ni Juan Ponce Enrile, kasi si Juan Ponce Enrile ay purong dilawan yan. Mas ang puso niya ay sa dilawan, hindi sa parte ni Tatay Digong o ni dating late President Ferdinand Marcos. Traidor yung matanda na yan. Honestly, traidor si Juan Ponce Enrile. Tinuruan na rin ni Juan Ponce Enrile na si Bongbong Marcos ay maging traidor. Kaya si Bongbong Marcos naging masama na rin ang loloob ng kanyang puso. At isa pa, yung si Bongbong Marcos, under desire ng kanyang asawa, wala siyang kakayahang mamunumit talaga sa ating bansa. Totoo yung sinabi ni Tatay Digong na weak leader si Bongbong Marcos. Kasi wala yung bayag para ipaglaban ang katotohanan at para linisin mismo ang pangalan ng kanyang ama. Na matanggal yung batik sa pangalan ng kanilang angkan na diktador at manipulator ang tatay niya. Honestly, ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu na ang totoong diktador at manipulator ay ang mga bansa
nananakop sa ating bansa at ang mga Roman Catholic leaders. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na dapat kong sabihin ang katotohanan para makita ng mga tao sa ating bansa ang katotohanan na hindi si dating late President Ferdinand Marcos ang totoong magnanakaw at diktador, kundi ang mga Amerikano na nanakop sa ating bansa at ang mga Roman Catholic leaders na nanilang sa ating mga ninuno, kung kaya nasakop tayo ng mga Espanyol ang ating bansa. Noong si dating late President Ferdinand Marcos pa ang Pangulo, gusto niyang ibalik ang pangalang Maharlika dahil yun naman talaga ang totoong pangalan ng ating bansa, which is hinadlangan ng mga Roman Catholic leaders, ng mga Amerikano at ng mga dilawan ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos at kung sino-sino pang mga kampo ng kadiliman. Pinatalsik nila si dating late President Ferdinand Marcos sa sarili nating bansa, pero kahit napatalsik nila si dating late President Ferdinand Marcos, ating bansa, nakabalik pa rin naman yung mga Marcos dito sa ating bansa. Kaso nga lang, namatay na si dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, lahat tayo dito sa mundo, ang buhay natin ay may simula at katapusan. Ang may hawak ng buhay natin ay ang banal na spirito. Kilala ng banal na spirito kung sino yung kanyang mga naging tupa na may mabubuting adikain at kaluluwa para pahalagahan ang kaluluwa ng kanilang kapwa. Honestly, pinahayag sa akin ng banal na spirito na mabuting pangulo si dating late President Ferdinand Marcos na pilit ibinabaon yung pangalan niya ng mga Amerikano ng Roman Catholic leaders sina Juan Ponce Enrile, na Fidel Valdez Ramos, 10 ng mga dilawan na si dating late President Ferdinand Marcos ay magnanakaw at diktador. Pero ipinahayag sa akin ng banal na spirito na hindi diktador at magnanakaw si dating late President Ferdinand Marcos, kundi isa siyang mabuting pangulo at mabuting ama sa ating bansa na pinapahalagahan ang pamumuhay ng kanyang mamamayan. Kaso nga lang, nalinlang ulit tayo ng mga Roman Catholic leaders noong EDSA Revolution para pabagsakin si dating late President Ferdinand Marcos. Kaya itong mga Roman Catholic leaders, ang mga Illuminati at mga oligarko na pinahayag sa akin ng banal na spirito kasama ng mga Amerikano. Honestly, itong katarantaduhan ng mga Amerikano at ng Roman Catholic leaders malalantad yan sa buong mundo. At yung mga ICC leaders, mga bayaran yan ng Roman Catholic leaders at American leaders na silang nagmamanupula ng politika sa ating bansa. Honestly, ito mga Roman Catholic leaders, American leaders at ICC ay mga ipokrito. Mga kampon sila ng kadiliman na nanakop sa ating bansa, itong mga American leaders at saka Roman Catholic leaders, tapos kinuha nila itong mga ICC leaders na akala mo ay mga hurado dito sa mundo. Honestly, itong mga ICC leaders, sarap pagpompyangin ang mga mukha. Sarap sampalin. Dahil wala naman talaga silang alam sa ating bansa kung anong nangyari sa ating bansa, bakit tayo sinakop ng mga Espanyol, bakit tayo sinakop ng mga Amerikano. Walang alam ang mga pinutukan ng lintik na yan. So, hindi dapat tayo matakot sa mga Amerikano, sa Roman Catholic leaders, at dyan sa mga ICC leaders. At lalong hindi dyan sa mga dilawan. Dahil mga traidor ang mga dilawan. Si Juan Ponce Enrile, puppet diyan ng Amerika. Puppet din ng mga Roman Catholic leaders. Dahil ang matandang niya, mukhang pera yan. Pera ang sinasamba niyan. Wala yang takot sa banal na spirito dahil kung may takot yan sa banal na spirito, hindi siya nagiging traidor kay dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, ang totoong kalaban sa ating bansa na siyang pinakamalaking ahas ay si Juan Ponce Enrile na pinahayag sa akin ng banal na spirito. Kasama niya ang mga Amerikano leaders at saka ang mga Roman Catholic leaders na silang mga nanakop sa ating bansa. Nung si Tatay Digong na ang presidente sa ating bansa, sinabi ni Tatay Digong na tama talaga si Marcos. Dapat na talagang ibalik ang pangalang Maharlika para tayo makalaya na sa mga nasyon na nanakop sa atin. Para hindi na tayo maging alipin ng kung sino mang mga nasyon. Which is, bilang isang tagapagsalita ng banal na spirito, ito yung kagustuhan ng banal na spirito na dapat gawin ng mga tao sa ating bansa. Para makalaya tayo sa mga demonyong nanakop sa ating bansa, yung mga Roman Catholic leaders, yung mga simbahan ng Romano Katoliko, kailangang sunugit, durugin yan. Para mawala yung power ng mga pare
na magmanipula sa politika sa ating bansa dahil sila yung mga kampo ng kadiliman at mga bulaang propeta na nanilang sa ating mga ninuno kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Yung mga simbahan ng Romano Katoliko dapat na yung durugin para ibalik na yung lupa sa gobyerno. Dahil itong mga Roman Catholic leaders, hindi sila nagpapasakop sa gobyerno. Ang gusto nila silang magmamanipula sa gobyerno. Ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu Santo na ang pangalan ng ating bansa ay totoong maharlika at tayong mga tao sa ating bansa dapat na tayong tumayo sa ating sarili at ipaglaban ng katotohanan na hindi tayo mga Pilipino. Tayo yung mga maharlikano na siyang piniling mga tao ng Diyos, ng Espiritu Santo, na siyang kanyang mga piniling tao dito sa mundo. Mahal ng Banal na Espiritu Santo ang mga tao sa ating bansa, kaya bilang isang tinawag ng Banal na Espiritu Santo, tinawag niya ako para magsalita para sa kanya at para ipahayag ko ang katotohanan. Honestly, dahil si Bongbong Marcos ay nalinlang na ng traidor na si Juan Ponce Enrile, dahil ninong niya man talaga din itong si Juan Ponce Enrile, kinuha ni dating late President Ferdinand Marcos na maging kumpadre din niya si Juan Ponce Enrile dahil nga inaanak niya si Bongbong Marcos. Tinraidor ni Enrile, Juan Ponce Enrile, si dating late President Ferdinand Marcos. Kumpare niya, pinsan niya, ang nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos. Ito yung katotohanan. Ako, hindi ako natatakot sa kung anong sasabihin ng mga impostor, yung mga dilawan, yung Roman Catholic leaders, kahit magsama-sama pa kayong mga ulupong kayo. Doon sa kabilang buhay, kapag namatay na ako, namatay na kayo, doon sa kabilang buhay, alam ko ng inyong kaluluwa, lalango yun doon sa impyerno. Dahil hindi kayo patatawarin ng Banal na Espiritu at hindi kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos dahil kayo yung mga ulupong. Mga kampon kayo ng kadiliman na siyang naghahasik ng kaguluhan dito sa mundo. Kayo yung lulupigin ng Banal na Espiritu sa huling panahon. At narito na tayo sa huling panahon na yon. Sinabi ni Kristo ng pagdating ng Panginoon nga ay parang magnanakaw. Kailangan maging handa at gising. Dahil ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw at walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Honestly, ang Banal na Espiritu ang Ama ni Kristo. Ang aking katawan, templo ng Banal na Espiritu at ang Banal na Espiritu ang sinasamba ko na siyang amang espiritual ng aking kaluluwa na siyang Diyos na nagbigay ng buhay sa akin na siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan na siya lang ang nag-iisang totoong Holy Father at Spiritual Father na dapat sambahin, paglingkuran, ibigin ng mga tao sa buong mundo. Ang Roman Catholic leaders at kung ano na pang mga reliyon dito ay hindi naging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos, ng Espiritu Santo lang ang kinikilala nilang amang espiritual. Kung kaya sinabi ni Kristo na sa huling panahon, maraming mga relihiyon at mga bulaang propeta ang magsusulputan, which is sa dami ng relihiyon sa ating bansa, sa ating mundo, ang mundo natin ay wasak pa rin dahil nga yung mga relihiyon na to ay hindi nagmula sa Banal na Espiritu kundi sa demonyong si Satanas para linlangin ang mga tao, para paglaban-labanin ang mga tao. Honestly, maraming relihiyon dito ang naglalaban-laban, gawa ng nagpapagalingan sila na ang kanila daw relihiyon ang totoo na siyang magliligtas sa kanilang kaluluwa. Pero sinasabi ko sa inyong katotohanan, walang sino mang tao ang makakapanlil lang sa Banal na Espiritu na siyang totoong nag-iisang Diyos. Ang totoong iglesia ng Diyos na itinatag ni Kristo ay ang Espiritu Santo lang ang sinasamba. Na ipinakikilala ni Kristo na dapat paglingkuran at ibigin ng higit sa lahat para yung kaluluwa ng tao ay muling ipanganak sa Espiritu at kilalanin ng Banal na Espiritu na anak ng Diyos, na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Kung kaya sinabi ni Kristo na walang sino man ang makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama hanggat ang tao hindi muli ipinapanganak sa Espiritu. Dahil tinanggap ko ang Espiritu Santo kay Kristo at kinilala ko ang Banal na Espiritu na siyang aking amang espiritual, kinilala ako ng Banal na Espiritu na anak niya. Ako yung babae na sinabi sa akin ng Banal na Espiritu, ikaw yung anak kong babae na kunuha ko sa lupa na bago ka pa man umira sa mundo, ay nakaplano na yon na ako yung bubuuin niya na anak na babae na magiging prangka para magpahayag ng katotohanan.
At totoo yung sinabi ni Kristo na there is power once the Holy Spirit comes upon you. Hindi ka matatakot na mamatay dito sa mundo dahil alam mo na ang banal na Espiritu ang siyang yung amang spiritual at Diyos na parati mong kasama ang siyang magliligtas sa iyong kaluluwa. Dahil sa oras na lumisan ka na dito sa mundo, ang banal na Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng buhay sa iyo, ang siyang maglalagay sa iyo sa kanyang posisyon, malapit sa kaliwa o sa kanan. Dahil si Kristo nasa kanan siya eh. Yung kukuhanin niyang babae, yung kaluluwa ko, anak ko ng banal na Espiritu. So ako yung nasa kaliwa ng banal na Espiritu. Na tinawag niya para magsalita patungkol sa kanya at para hikayatin ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa kanya. Para maging one family in the Spirit ang mga tao. Na magkakapatid sa Espiritu. Gawa ng banal na Espiritu. Honestly, kapag hindi mo kinilala ang banal na Espiritu na siyang iyong amang espiritual, sa impyerno ang punta ng kaluluwa mo. Yung kaluluwa mo, dahil kinalaban mong banal na Espiritu, mapuputol yung sanga mo sa banal na Espiritu kasi ang banal na Espiritu siya ang puno ng buhay. So pag naputol ka doon, dahil gumawa ka ng kasalanan sa banal na Espiritu, yung kaluluwa mo, matutuyot yan at mamamatay. Kaya yung kaluluwa mo, mamamatay gawa ng kasalanan. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi at tumalikod sa paggawa ng masama. At magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng banal na Espiritu ang kasalanan ng tao. At nang sa gayon, ang kaluluwa ng tao ay maligtas na makapasok sa langit, maging kasama ni Kristo at ng Diyos Ama sa langit. Para malupig na rin yung kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. Hindi mo malulupig ang kasalanan kung ang tao ay hindi magbabalik loob sa Espiritu Santo. Ngayon, ang banal na Espiritu ay galit na sa mga tao, kaya maraming mga kaluluwa na ang lumisan dito sa mundo. Honestly, yung COVID-19, hindi simpleng sakit lang yan. Bawat katawan nating mga tao ay templo ng banal na Espiritu. Ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang banal na Espiritu. So, yung mga taong lumisan na dito sa mundo, yung kanilang kaluluwa, binawi na yun ng banal na Espiritu. Kaya sila lumisan dito sa mundo. Yung kanilang kaluluwa, bumalik na sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. Ngayon, kung ang tao hindi pa rin magiging aware na ang nagbibigay ng buhay sa sarili nila ay ang Espiritu ng Espiritu Santo dahil may siniibig pa rin nila ang sarili nila at ang pera, honestly, wala kayong pumang sa langit ang kaluluwa nyo. Maglalangoy kayo sa impyerno ang kaluluwa nyo dahil hindi kayo patatawarin ng banal na Espiritu at sa araw ng paghuhukom sasabihin sa inyo ng banal na Espiritu, ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo na sa katawan nyo, talaga hindi ko kayo nakikilala. Umalis kayo sa aking harapan dahil hindi niyo isinagawa ang aking kautusan. Honestly, ang banal na Espiritu ay siyang pinaka-Diyos na may gawa ng langit at lupa. Si Satanas kasi dati yung anghel ng banal na Espiritu na nainggit sa banal na Espiritu na lumalapastangan sa banal na Espiritu. Ang kalaban ng Ama ni Kristo ay mismong si Satanas na dati niyang anghel na nagmamataas. Pero itong si Satanas walang power sa Holy Spirit dahil ang Holy Spirit din ang lumikha din kay Satanas. Anghel lang siya. Yung espiritu ni Satanas nanggaling din yan sa banal na Espiritu. Dati si Satanas kasi dati yung angel of light na naging demonyo kasi nga nainggit siya sa Holy Spirit na siyang pinaka-Diyos, na siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Ang layunin kasi ni Satanas, linlangin yung mga tao na tumalikod sa banal na Espiritu Santo at siya yung sambahin na siyang Diyos. Kaya maraming mga bulaang propeta ang naging sugo ng demonyong si Satanas para linlangin ang mga tao na mas maniwala sa mga bulaang propeta kaysa sa kay Kristo na siyang totoong sugo ng Diyos Ama. Honestly, si Kristo lang talaga ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa mo ay maligtas at muling ipanganak sa Espiritu at maging kapatid ni Kristo sa Espiritu para kilalanin ang Espiritu Santo na anak ng Diyos. Honestly, itong si Bongbong Marcos, dahil sa naging puppet siya ni Juan Ponce Enrile, na under na rin siya ng mga leaders na mas nakakataas pa kay Enrile at saka ng mga dilawan. Kaya itong mga dilawan, nag-iingay na naman sila.
At itong nakita ko pa yung video nitong impacta din na si Leila de Lima na sinasabi niya na dapat daw talagang mangamba na si Tatay Digong. Gawa na talagang kakasuhan daw si Tatay Digong ng ICC. Well, ito yung sasabihin ko sa inyo. Sino ang ICC para manghimasok sa politika ng ating bansa? Wala nga silang alam patungkol sa kasaysayan ng ating bansa, kung bakit tayo namuhay sa kadiliman, bakit tayo sinakop ng mga Espanyol, at kung bakit tayo sinakop ng mga Amerikano. Kung pag-uusapan niya ang mga krimen na ginawa ni Tatay Digong, gawa ng yung sa war on drugs, honestly yung war on drugs, tinakil ko din dito sa aklat na to. Nasa saan yung patungkol sa EGK. Ipinahayag ko dito na walang EGK. At kasi nga yung aking katawan, templo ng Banal na Espiritu. So ang Banal na Espiritu ang nagbigay ng karunungan at kaalaman sa akin para isulat ko yung mga nalalaman ko na nagmula sa kanya. Honestly, noong naging Pangulo si Tatay Digong, nung may kapatid niyang impacta na si Leni Robredo Kapatid yata ni Jesse Robredo. Noong nanalo si Tatay Digong, pinasibat nilang papunta ng Amerika dahil nga naman sa Pilipinas hindi mapoprotektahan. Yung na Leni Robredo, yung kapatid ni Jesse Robredo na adik. So yung lalaki na, I don't know kung nakabalik na yun ang bansa natin o nananatili pa rin sa Amerika. At saka nung naging Vice Presidente yung impacta na si Leni Robredo, hindi naman talaga siya tumulong kay Tatay Digong para ayusin ang pamumuhay sa ating bansa, kasi si Leni Robredo naging puppet ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders na silang mga nanakop sa ating bansa. Honestly, ang puso ni Leni Robredo ay sa mga demonyo rin, which is yung pangalan ni Leni Robredo nararito rin. Para patotoo, ipakita ko sa inyo yung totoong pangalan din nila na nasa saad dito. Naririto yung pangalan ni na Juan Ponce Enrile. Ulitin ko ulit sa inyo. Pakita ko. Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, President Ferdinand Marcos, Cory Aquino, pangalan ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte, at yung pangalan ni Leni Robredo. Naririto din. Leni Robredo. Honestly, itong aklat na to ay na-publish noong February 26, 2021. So, 3 years na itong aklat na to. At itong aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Kung i-google mo itong title ng aklat na to na Life in 3 Parts by Lerma Novales Sarmiento, makikita nyo talagang kalat na itong aklat na to. Hindi lang dito sa Europe, meron na dito sa parte ng Middle East, sa Asia, at kung saan-saan pa. Honestly, ang layunin at mission ng aklat na to ay para magpahayag ng ebanghelyo ng Diyos, para ipakilala na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na banal at Diyos na maigawa ng buhay nating mga tao. At ang mga tao kailangan na nilang magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. Dahil yung mga tao na nanatiling masama, na silang naging demonyo sa banal na Espiritu Santo, honestly sila yung mga bibigkisin na sinabi ni Kristo doon sa patungkol sa the parable of the weeds. Kasi yung mga taong masasama, yung kaluluwa ay naging demonyo sa banal na spirito, ay siyang bibigkisin para sunugin. So yung mga tao na yun, hindi na sila mananahan pa dito sa mundo dahil papatayin na sila Susunugin na sila dahil wala naman silang value para mabuhay dito sa mundo. Dahil wala silang idudulot na kabutihan, kundi maghasik lang ng kasamaan. Honestly, si Bongbong Marcos ay naging demonyo na rin, naging traidor, hindi lang sa kanyang ama, kundi sa mga mamamayan sa ating bansa na nagsuporta sa kanya para siya ay maging pangulo. Yung obligasyon niya para maging presidente, para maging ama sa ating bansa ay hindi niya ginampanan, bagkus ay naging puppet siya ni Juan Ponce Enrile ng mga dilawan, ng Roman Catholic leaders at ng American leaders. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Si Bongbong Marcos ay traidor at walang utang na loob. Yan ang katotohanan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!